Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Gladys May Sala at ngayon ay ating tatalakayin ang umpukan at ang talakayan. So ano nga ba ang umpukan? Ang ibig sabihin ng umpukan ay ang paggawa ng tao ng isang maliit na grupo o pangkat, pagtitipon ng mga tao para sa isang okasyon o pangyayari o sa anong kadahilanan. Ang umpukan ay impormal na paglalapit ng tatlo o higit pang mga kakilala para makausap ng magkakaharap. Ito ay hindi planado o nagaganap lamang sa bugso ng pagkakataon. So, ang umpukan ay isang informal na pagtitipon ng tatlo o higit pang tao. Kadalasan magkakilala na nagkakasama-sama para mag-usap ng harapan. So, wala itong planadong oras o lugar. Madalas nangyayari lang ito bigla, depende sa pagkakataon. Sa umpukan, pwedeng mag-usap tungkol sa anong paksa, buhay-buhay ng mga tao, mga balita sa komunidad, o kahit chismis. Ang mga sumasali dito sa umpukan ay kusang lumalapit, minsan niyayaya, o minsan napapadaan lang at sumasali na rin. Kung hindi kakilala ang sumali, ito ay tinatawag na posesero. So, saan nga ba madalas nagaganap ang umpukan? So, madalas makikita ang umpukan sa paaralan, ang mga estudyante na nag-uusap sa kantin o sa hallway, at ang opisina, mga empleyado na nagkwekwentuhan sa kanilang trabaho. Sa Korte Suprema, kahit sa mga opisyal na lugar, may mga umpukan ng mga abogado o empleyado. At tambayan sa kanto, mga tambay na nag-uusap-usap. Tabing daan, mga tao na nagkwekwentuhan habang naghihintay ng masasakyan o na nagpapahinga. So, may dalawang anyo ng umpukan, ang salamyaan at obophone. So, pag sinasabi natin salamyaan, isang uri ng umpukan sa Marikina kung saan tampok ang kainan, kantahan, paglalaro ng bingo kasama na din ang chismisan, talakayan, balitaktakan, biruan at iba pa na nagaganap sa silungan o tambayan. So, ang salamyaan ay parang tambayan kung saan may kainan, kantahan, bingo, chismisan, biruan at talakayan. Diri nagatapok ang mga tao para magsaya at magbahagi ng kani-kanilang mga storya. So, ang salamyaan, mura siya balay-balay bitaw sa kanto, nga open siya sa lahat ng gusto maki-join or makisama. Pangalawa, ang obophone. So, ang obophone ay isang ang kaning obophone is tradition, usa na siya ka tradisyon nga kanang magkatapok ang mga tao, mga silingan, pamilya, mga amigo para magpaila-ila, maghisgot og mga isyu, maghatag og tambag ug magresolba sa mga problema o sa mga away. So, at magturo sa mga bata sa kanilang kultura o tradisyon. So, diri pod sila magtinabangay kung naay problema sama sa kwarta o panginahanglan. Ngayon ay atin namang suriin kung ano ang talakayan. So, ang talakayan ay pagpapalitan ng ideya sa pagitan ng dalawa o higit pang kalahok na nagkakaroon ng tukoy sa paksa. Ito ay maaaring formal o informal at pwedeng harapan o mediated o gumagamit ng anumang media. So, ito ay isang karaniwang gawain sa loob ng klase. Sa pamamagitan ng pagtatalakayan, nahahasa ang kakayahan ng mga mag-aaral sa pagsasalita, pagpapaliwanag at pangangatwiran. Ang karaniwang layo ng talakayan ay
ay pagbusisi sa issue ng mga isyong kinakaharap ng isang tao, isang grupo, buong pamayanan o buong bansa para makahalaw ng aral, magkaroon ng linaw at magkaunawaan, magresolba ang isa o nakakawing sa problema at makagawa o ng decision o action. So, ang talakayan ay ang pagpapalitan ng ideya o kuro-kuro sa pagitan ng dalawa o higit pang kalahok na may tiyak na paksa. Pwede kini nga formal or informal o pwede pod siya nga harapan o sa English ay face-to-face o mediated gamit ang media sama sa online platforms o mga online platforms o mga telepono. So, sa klase, ang talakayan kay usa sa mga paboritong activity kung diri mahasa ang abilidad sa pagsulti, pag-explain, o pagdepensa sa kagalingang opinion ang mga estudyante. So, may dalawang uri ng talakayan, ang informal na talakayan at formal na talakayan. Ang informal na talakayan, ito ay malayang pagpapalitan ng kuro-kuro hinggil sa isang paksa at walang formal na mga hakbang na sinusunod. Ito ay binubuo ng 5 hanggang 10 katao. So, ang informal na talakayan asosya sa klase sa talakayan nga walay formal nga proseso. Libre lang ang tanan nga mo share o magbahagi ng kanilang mga ideya o mga hunahuna nila. So, kasagaran 5 hangtod 10 nga member ang pwede mo appeal or mo appeal. So, pangalawa, ang formal na talakayan. So, nakabatay sa tiyak na mga hakbang, may tiyak na mga taong mamamahala at mamumuno ng talakay. Nakahanda ang mga ito sa kanilang paglalahad, pagmamatuwid o pagbibigay ng kuro-kuro. So, ang formal na talakayan is naiklaro nga proseso. Baliktad siya sa informal. Dito sa formal is may na siya klaro nga proseso ug naay mga leader o facilitator. Ang mga participants andam na daan sa ilang mga argumento o opinion. So dito sa formal na talakayan is mas organisado ug naay rules nga ginasunod. So, mga uri ng formal na talakayan. Panel discussion, binubuo ng 3 o 4 na kasapi at isang pinuno na umuupo sa harapan ng tagapakinig. So, ang panel discussion is 3 o 4 kakasapi o usa ka pinuno nga naglingkod sa atubangan sa audience. So, ang mga there sa panel discussion, ang mga panelists maghisgot sa ilang opinion bahin sa usa ka topic. So, pangalawa ang symposium. So, kahawig ng panel discussion, pero ito ay may tiyak na paksang tatalakayin ng bawat kasapi sa panel. Sa panel. So, dito ang kaning symposium is mura ra siya og panel discussion, pero dito sa symposium is kada panelist na asay specific nga topic nga i-discuss o tatalakayin. So, pangatlo, lecture forum o panayam. So, ito ay isang malaking pagtitipon sa ilalim ng mga pinunong maglalahad ng mahalagang suliranin. Maaaring maglahad at magtalakay ng maraming paksa at pagkatapos ay malayang pagtatanong upang linawin ang paksang tinalakay. So, kaning lecture forum is dako nga pagtipon-tipon o meeting nga naay speaker nga mag-present sa topic.
pagkatapos, open forum para sa mga pangutana o mga clarification or clarification. So, ang talakayan o debate, dialogo ay isa sa gawa kung kailan magkaroon ng bagay na hindi mapagkaunawaan at nangangailangan ng paglilinaw ng magkatunggali sa layunin upang mangibabaw ang katotohanan. Kaya nararapat na ayusin ang mga salita, linawin ang mga katibayan, iwasan ang mga agam-agam sa salita o pananaw at paniniwala. Bakit kailangan ng tao ang talakayan? Ang hindi pagkakaunawaan ng mga tao sa kanilang pananampalataya, teorya, salita at gawa ay sadyang di na maiwasan sa buhay ng tao simula pa sa unang panahon hanggang sa katapusan ng mundo. Kaya kinakailangan ang patnubay at gabay upang maiwasan ang di pagkaunawaan, kadalasan ay naging sanhi ng pagkaroon ng hidwaan sa isa't isa. So, sumakatuwid, ang talakayan ay isang paraan upang ang katotohanan ay mapatunayan at mapanatili sa pamamagitan ng mga katanggap-tanggap na mga basehan at katibayan kung saan ito ay nararapat na ibahagi. So, ang talakayan ay isang mahalagang kasangkapan ng tao upang mapanatili ang kapayapaan at pagkakaunawaan sa kabila ng pagkakaiba ng opinyon. Ito ay isang proseso kung saan ang katotohanan ay hinahanap at pinagtitibay sa pamamagitan ng maingat at pagpapaliwanag, pagtanggap ng mga ebidensya at bukas na pag-iisip. Kaya naman kailangan ang talakayan upang maiwasan ang hidwaan at mapanatili ang pagkakaisa sa ating lipunan. Pangkatang talakayan. Una, informal na debate o pagtatalo. Pangalawa, formal na debate. So, ang informal na debate ay karaniwang isinasagawa sa loob ng klase kapag may napapanahong isyong pinag-uusapan. Wala itong mga tuntuning sinusunod at malayang makapagsasalita ang lahat tungkol sa panig na gusto nilang pangatwiran. So, ang kaning informal na debate kay kasagaran mahitabo sa klase kung naay mga hot issue. Wala itong specific na mga rules. Basta libre ang tanan nga ma-express o magpahayag o magbigay sa ilang mga ideya o sa ilang mga opinion. So, dito sa formal debate, kontrolado ng mga mahigpit na tuntunin at alintuntunin ang debate nito. May dalawa itong pangkat ng mga magtatalo para sa panig, affirmatibo o negatibo. Magpapalitan sila ng talino batay sa ilalahad na matitibay na katuwiran at katibayan. So, dito sa formal na debate, ang kaning formal nga debate is stricto ug naa siya mga rules. So naa siya duha ka grupo, ang affirmatibo o negatibo. And then maglalis sila gamit ang mga ebidensya o klarong argumento para ma-defend nila ang topic nga naa sa ilaha. At yun lang. Dito na nagtatapos ang aking discussion at maraming salamat sa inyong pakikinig.